YouTube, i-set up ko muna. Ito. Okay, ayos. Good. YouTube, Facebook, okay na. Good morning everybody, magandang umaga sa inyo lahat. Maulan ng panahon, kasi may super typhoon tayo ngayon. Mag-iingatan lahat, alam nyo naman kung hindi kailangan lumabas, huwag na kayo lumabas. Stay put na lang kayo dyan, relax na lang kayo dyan. We can always make money, pero we cannot always make lives. At the end of the day, mas importante ang buhay kaysa sa pera. So, stay put lang kayo sa mga bahay ninyo. Kami naman, andito ngayon sa tindahan. Ang dahilan kasi brownout sa bahay. Hindi pa tuloy kami makauwi ngayon kasi brownout sa bahay. Eh, nakakaburyo naman na mga kandelero lang yung ilaw namin doon sa bahay. So, dito kami ngayon, laro-laro lang, ganun. Ikot-ikot lang, yung iba natutulog, nasa kotse. Ay, wala pa lang. Hindi, may pick-up truck na pala tayo. May pick-up truck na tayo. Nasa kotse, yan. Pick-up truck, yan. So, stay put lang kami rito, gano'n. Yung mga nandito ngayon, relax lang. Happy lang kami. Meron pa rin customer, every now and then. Nakachamba kami ng 2 grupo ng customer. May 1,000 pesos na kaming benta ngayong araw. May benta na kami, 1,000 pesos. Hindi naman sa gustong magbenta, pero dahil brownout kasi sa bahay, kaya hindi kami makauwi ngayon. Kahit na masarap na sanang humilata sa bahay. Kasi wala rin naman patutunguhan to eh. Natambay ka rito, wala rin naman. Diba? So ayun, nag-open na lang kami ng tindahan, tapos maya-mayang konti kapag may ilaw na sa bahay, balik na uli kami sa bahay. Good morning everybody, magandang umaga sa inyo. Sa mga nasa TikTok, yung mga gustong magtanong, welcome kayo. Brother, makikisuyo nga ako sa'yo. Buksan mo yung TikTok, hindi ko kasi alam kung paano mag-akit ng tao sa, paano mag-request na umakyat ng tao sa live. Ay, sarap. Sarap ng buhay. Sa mga nasa lugar na maulan, ingat lang kayo dyan. Sa mga nasa lugar na hindi naman masyadong apektado ng bagyo, stay put na lang din muna kayo. Yung mga maaapektuhan ng bagyo, tignan natin kung ano magagawa natin mamaya pagka nag-umaga na. Kasi ngayong gabi pa, wala pa tayo masyadong magagawa. Magagawa lang natin is to hang tight and make sure that we are alive, safe, and dry. Yun lang muna magagawa natin pansamantala. So ayun, dito kami ngayon, sa tindahan kami ngayon kasi brownout sa bahay. So wala, dito lang muna kami hanggang magkaroon ng ilaw sa bahay. Kasi di masaya rin na nasa bahay ka, tapos kandelero lang yung gamit mo. Paano mag-request ng makit sa live? Ito? Okay. Ito pala oh. Merong option dito. Ay, wala. Baka makita yung chat mo. TikTok. Wala. Oh. Oh, hanapin ko muna sandali. Maghahang yan eh. Ako na. Ayun, dito na. Meron ng request para umakit sa live. Agustino. Parang nga lang, malakas. Good morning, brother. Taga saan ka? Wala. Yung mga gusto umakit sa live, meron dyan parang itsura ng 2 tao. Ito. Ito. Yung itsura na ito na parang 2 tao dyan na magkaiba yung kulay. Yun yung option para mag-request na umakit sa live. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Kamusta kayo sa mga probinsya ninyo? Kamusta kayo sa mga lugar kung saan kayo nandun? Sabi, open pa rin kayo kahit may bagyo. Opo, hindi po sa gusto namin, kundi dahil sa brownout lang talaga sa bahay, kaya hindi kami makauwi. Brownout sa bahay, kaya hindi kami makauwi. Ang lapit lang naman namin dito eh. Yung mga 10 kanto lang ang layo. Sinuksik yung ano? Yung tsokolate. Ay, ano tawag ito? Tumani, sinuksik sa ipin ko. Ang sarap naman. Chingson Vlogs. Good morning, brother. Taga saan ka? Mahina masyado. Ganda gabi po. Hello. Taga saan ka, brother? Zamboanga City po. Zamboanga. Okay.
Hindi naman kayo binagyo dyan. Binagyo po. Baka po sa amin ngayon, sir. Ingat na lang kayo, dahan-dahan lang dyan. Pag hindi naman kailangan lumabas, stay put na lang kayo sa mga bahay nyo. Pag kailangan lumipas, mas importante yung ano. Stay po, sir. Gawa ng taas yung tubig, sir. Abot po hanggang tao talaga. Hanggang tao. Dado mataas. Pero kamusta kayo dyan? Ano naman kayo? Safe naman kayo? Opo, may tawag ito. Nakaligas na kami. Mahigit yung ganun. Huwag nyo masyadong pagkain po importante yung bahay. Mapapalitan ng bahay, mapapalitan yung mga gamit. Mas importante yung buhay. Pag kailangan lumigas, lumigas na. Hindi mga ngayon, sir, eh. Malakas pa rin yung hangin. Nakambot pa rin. Ganon din dito eh, malakas din yung hangin. Mas malakas yung hangin kaysa sa ulan. Kalahati na lang bakit tubig kanina, sir, eh. Ano tanong mo, brother? John Maxing San po. Ano tanong mo? Tanong, yung kanina, sir. Sige, brother, tuloy. Ano tanong mo? Tanong ko na yung tawag nito. Isa sa matagal ko nang tinatanong eh kung kasi medyo magulo rin yung isip ko pagdating. Medyo magulo yung isip mo pagdating sa... Nawala ka, brother. Yan, tuloy. Medyo magulo yung isip mo pagdating sa... Kasi marami kasing tao dito eh. Marami kasing mamutong tao eh. Paano nga ba malaman ang totoong kabutihan ng isang tao? Makikita mo yun sa ginagawa, brother. Yung kabutihan, hindi naman ganun kahirap makita yan eh. Tignan mo lang kung nagkakatalo ba o nagkakasundo ba yung kailangan sa'yo versus yung kailangan mo sa kanya. Yun yung makikita mo eh. Ang tao gumagawa ng kabutihan. Pero malalaman mo yung ulterior motive ng tao nakadepende sa kung anong hinihingi sa'yo. Yun ang hindi maintindihan ng mga tao yan kung paano ba aalamin kung paano mo madedetermine kung ang isang tao ba mabuti o masama. Tignan mo kung anong kailangan sa'yo. Doon mo lagi titignan. Ano bang intensyon ng tao na to kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya o bakit niya sinasabi yung sinasabi niya. Kung gumagawa man siya ng kabutihan, bakit niya ginagawa yung kabutihan na ginagawa niya? Kung gumagawa siya ng masama, bakit niya ginagawa yung kasamaan na ginagawa niya? Tignan mo yung ulterior motive. Doon mo ngayon malalaman kung mabuti ba yung tao o masama. Tignan mo, karamihan sa mga politiko gumagawa ng kabutihan. Bakit gumagawa ng kabutihan? Para maboto sila. Mabuting tao ba yan? Hindi mo ngayon masasabi kung mabuti o hindi. Bakit? Kasi ang tinitignan mo, yung dahilan kung bakit sila gumagawa ng kabutihan ay para maboto. Pero yung ibang mga bagay na ginagawa nila tungkol sa mga sarili nila, doon ngayon nagkakatalo yan. Ultimately, brother, ako ipagpapasa Diyos ko na lang yung kabutihan ng mga taong mabubuti at yung kasamaan ng mga taong masasama. Ang importante sa akin, hindi ako ma-damage ng mga siraulo. Yun ang importante sa akin, hindi ako ma-damage ng mga siraulo. Ngayon malalaman mo ngayon kung mabuti ba yung tao para sa'yo, sa buhay mo mismo, makakabuti ba yan para sa buhay mo, nakadepende sa kung ano ngayon yung kailangan nila sa'yo. Kung sulit yung pangangailangan nila sa'yo, kumpara dun sa bagay na nagagawa nilang damage sa'yo, palagay ko, that's okay. Bawa, isang tao, magulang mo, halimbawa, katulad halimbawa ng magulang mo, sobrang common ito eh. Hindi nila ma-determine kung masamang tao ba o mabuting tao yung magulang nila. Yung magulang mo, nagkakatalo yan kung anong kailangan sa'yo ng magulang mo kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo. Kung ang dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya para sa'yo, para sa'yo talaga, supposed to be dapat yung hinihingi sa'yo ng magulang mong kapalit ng bagay na ginagawa niya para sa'yo, hindi masyadong mabigat. Kasi may mga iba diretsahan, yung hinihingi ng magulang nila masyadong mabigat para sa kanila eh. Meron ang totoo, may kausap ako rito noong nakaraan, 17 anyos na bata eh. Tapos ang magulang niya, lahat ng pera niya hinihingi sa kanya kasi yung 17 anyos na bata nagtatrabaho na. Tapos lahat ng pera nung bata hinihingi nung nanay. Ngayon, dun sa ganung anggulo, alam mo na, hindi masyadong mabuting magulang yung magulang niya. Bakit? Pag nung tinanong ko, ilang taon na ba yung magulang? 30 daw. Kaya bang magtrabaho? Opo, kaya magtrabaho. May sakit ba? Wala. May diferensya ba katawan? Wala. Hindi naman senior citizen. Hindi rin naman minor de edad yung nanay niya, obviously. Ngayon, dun sa ganung anggulo, alam mo na, hindi masyadong mabuting magulang itong magulang na to. Bakit? Kasi ang normal, ang magulang ang nagbibigay sa anak.
Hindi yung anak ang dapat magbigay sa magulang, lalo na kung wala naman diferensya katawan nung magulang. Magtrabaho muna ang magulang. Pabayaan mong yung anak, kapag nakakapagtrabaho na, buuin niya yung sarili niya. Maiayos niya yung sarili niya, magkaroon siya ng maayos sa kinabukasan, kasi pagdating sa dulo, yung anak din naman ang kakargo sa magulang eh. Hindi na kaya ng magulang magtrabaho, senior citizen na, o may sakit, o nasa kulungan, yung anak din ang kakargo. Pero hindi dapat mangyari na yung araw-araw na lang iniaasa sa anak dahil tinatamad yung magulang. Sa ganong anggulo, mahahatulan mo na may diferensya yung ugali ng magulang. Yun na ibig ko sabihin, brother. Malalaman mo kung ang isang tao mabuti ba para sa'yo kapag ka yung hinihingi niya hindi masyadong mabigat para sa'yo. Kumpara sa naibibigay niyang pakinabang. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Yung tao na ito bilang anak, nabanggit mo na rin po kanina, sir. Hindi ko rin naranasan yung pagmamahal ng isang magulang kasi maaga ulitan na po ako. Lola na talaga na iba. Gawa ng yung mga papa ko, 8 taon pa lamang, gano'n. Ako, may tawag nito, may naiwan kami, tapos nag-asawa ng iba. Ang nagtayo talaga ng bilang magulang ko talaga, nagpakita talaga ng tunay na pagmamahal. Yung naiwan sa akin yung lola ko. Nanay ng nanay ko rin. Bilang anak, tawag nito, bilang ako, bilang anak nila, ano ba yung magandang gagawin ko? Kasi almost 14, my mom, pumano si mama. 14 ako lang, ngayon is 23, mag-24 na rin po ako. Tagal na panahon na rin na nagsimula din ako magtrabaho noon. Tapos dahil kahirapan din sa buhay, walang masyama, kahit pag-aaral, nahihirapan din kasi kailangan ko rin maghanap buhay. Kasi gawa nang wala na rin yung papa ko. Nagkasakit si mama na hindi namin alam na meron na pala siyang sakit sa sa dugo. Yun yung leukemia. Na ngayon, may masakit sa akin dahil sa hindi ko na ramdaman masyado kasi bata pa. Wala ko sa tamang edad. Hindi ko kasi naramdaman yung pagmamahal talaga ng isang magulang. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko, paano nga ba, balang araw kung sakaling mag-aasawa ako, magkakaroon ako ng anak, tawag nito, ano yung magandang gagawin ko para maramdaman yung anak ko at asawa ko kung ano ba talaga yung pagmamahal ng isang tunay na magulang? Yan ang magandang tanong. Ano kailangan mong gawin para maramdaman ng asawa mo at saka ng anak mo yung pagmamahal bilang tunay na magulang? Ang masasabi ko sa iyo, brother, kung ano palagay mo yung dapat mga bagay na ginawa ng magulang mo nung mga panahong nabubuhay pa sila, yun yung gawin mo ngayon dun sa magiging anak mo. Para sa iyo, ano ba dapat yung ginawa ng magulang mo nung mga panahon na okay pa yung relasyon at malakas pa sila at walang diferensya mga pangangatawan nila at bata ka pa? Kung ano para sa iyo yung mga bagay na standard mo noon, ng mga bagay na dapat ginawa nila para sa iyo, yun ngayon yung gawin mo para sa anak mo. Isa pa, multiple factors din yan. Kailangan mo rin mag-aral bilang magulang, brother. Bago ka pa magkaroon ng anak, dapat mag-aral ka na muna kung paano maging magulang. Kasi tingnan mo, may mga basurang tao diretsahan lang. May mga basurang tao, basta na lang nag-aanak nang wala silang kamalay-malay kung paano ba magpalaki ng bata. At hindi mo naman nila lahat kasi may mga tao kahit wala silang alam kung paano magpalaki ng bata, natututunan na rin nila yun along the way nung may anak na sila. Hindi mo naman malalahat Pero meron mga tao na nag-anak na nga sila at lahat-lahat, wala pa rin kinatutunan walang kinatandaan Meron mga ganong klase ng tao yung talagang wala talagang kinatandaan. Parang ito si Romel Restauro, puro kayo daldal, tumulong kayo sa labas, may bagyo, paparate ng. Mo, 'di ba? Itong mga ganitong klase ng tao, basura talaga ng lipunan 'to Puro daw daldal. Sobrang tanga mo kasi Romel hirap sa iyo, sobrang tanga mo Hindi mo naiisip na may bagyo pa nga Ang pagtulong pagkatapos na ng bagyo at safe na lahat, 'yun ang pagtulong. Hindi yung kasagsagan ng bagyo, alam mo putakin na may mga lumilipad na yero sa paligid, gago ka. Gusto mo palabasin ng mga tao, bobo ka kasi. Yan ang hirap sa'yo pag ikaw puro daldal, ikaw puro ka-type. Tingnan mo, pinipilit mo kaming tumulong, ba't ikaw ano ba ginagawa mo? Di ba nasa bahay ka rin, nagta-type ka, nanonood ka sa akin, bobo ka. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun Yung tungkol dun sa tanong mo, brother,
kung ano ba yung dapat na gawin ng isang magulang para sa mga anak. Alam mo, kailangan mong mag-aral muna kung paano maging magulang bago ka pa maging magulang. Yun ang suggestion ko. I strongly suggest that, brother. Pag-aralan mo ng gusto kung paano maging magulang bago pa maging magulang. Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na naipit ka na sa buhay at naipit ka sa sobrang daming responsibilidad ng pagiging magulang tapos hindi ka pa marunong maging magulang. Ngayon, ang magiging ending nun, wala ka ngayon pinagkaiba doon sa magulang mo dati na hindi yan nag-aral kung paano maging magulang hanggang namatay na lang sila. Hindi ngayon nila nabigay sa mga anak nila yung pagmamahal na hinahanap sa kanila ng mga anak nila. Kasi kailangan mo rin yun eh. Una, aralin mo kung paano maging magulang. Di ba? Aralin mo kung paano maging asawa. Aralin mo kung paano kumita ng pera ng maayos. Aralin mo kung paano magpakatalino. Aralin mo kung paano emotional intelligence. Na maintindihan mo kung paano ilalagay yung sarili mo sa posisyon ng kabilang panig. Kailangan yun eh. Yan yung mga bagay na sobrang importante bilang tao bago ka maging magulang eh. Matuto ka munang maging magulang bago ka pa mag-anak. Yun ang importante, brother. And hindi yan kayang i-discuss ng isang upuan. Pero if I will say the general principles na nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ikaw bilang magulang ang may obligasyon, bago ka pa sana maging magulang, dapat nalalaman mo na kung paano yung mga daan ng Panginoon. Yung daan ng buhay. Kasi maraming kababagsakan dito sa buhay na to kung di nyo napapansin eh. Sobrang daming kababagsakan dito sa buhay na to na buhay ka pa pero sira ka na bilang tao. Dito sa buhay na to, napakarami niyan. Ang daming pitfall sa buhay na to. Buhay ka pa pero sira ka na bilang tao. And you will live the rest of your life na ang tingin sa'yo ng kapwa-tao mo sirang klase ng tao. Pinakamagagandang halimbawa dyan yung mga influencer na nakita nyong lumipad sa social media, di ba? Tapos paglipas ng panahon, nakita ng mga tao yung mga kasiraan nila, tapos bumagsak sila kasi ang dami pala nilang kasiraan. Ang daming ganyan, brother. Sa tunay na buhay, isa sa mga kababagsakan yan, yung hindi ka pa handang mag-anak, nag-anak ka na kagad. Tapos, dahil hindi ka pa handang mag-anak, nag-anak ka na kagad, nasadla ka ngayon sa isang mahirap na buhay. Kasi una, syempre wala ka pang pera. Tapos, yung sarili mo lang, nahihirapan ka pang bayaran lahat ng mga bills mo. Ang naging ending tuloy, imbis na yung buhay mo, inaayos mo at dumadami yung pera mo, habang single ka pa, ngayon may binubuhay ka na tuloy na pamilya na hindi mo na tuloy mapalago yung sarili mo, isang kahig, isang tukako tuloy kayo, isang grupo kayo ng mga tao, ang tawag nyo pamilya. Importante, ayusin mo muna ang finances mo. Importante rin at the same time na maituro mo doon sa bata na anak, dahan-dahan ka lang sa buhay. Kasi pag nag-anak ka ng maaga, alam mo yung may malaking tendency na maging single mother o single father ka. Pag masyadong maaga yung pag-aanak mo tapos hindi ka pa nakapag-ayos muna ng sarili mo. Kasi you attract who you are eh. Sa ganong angulo na ina-attract mo kung sino ka man at kung anong antas ng pamumuhay meron ka, alam mong sa mas madalas na pagkakataon kung ano ka bilang tao, ganun din halos yung makukuha mong makakasama sa buhay. So ano ngayon na ibig sabihin? Pag ikaw sira ka pa bilang tao at hindi mo pa naiayos ang sarili mo dahil kulang ka pa sa pundasyon, ang malamang na makuha mo rin yung kulang din sa pundasyon. Tingnan mo, pansinin mo, yung mga vice president ng mga kumpanya, yung mga managers ng mga kumpanyang malalaki, mapapansin mo, ang nakakasama nila sa buhay, mga nasa ganong antas din ng pamumuhay. Pero kung mapapansin mo rin at the same time, yung mga nakatira sa squatters area, and it doesn't necessarily follow na mataas o mababa yung antas ng pamumuhay, sa madalas na pagkakataon, ang nakukuha nila, ganon din. Ganon din. Birds of the same feather flocks together, you attract who you are. Ano ibig sabihin? Kung gusto mong makakuha ng matinong makakasama sa buhay anak, dapat ikaw muna sa sarili mo yung maging matinong tao muna sa umpisa. Una, huwag kang sinungaling anak. Dahil sa isang mundong punong-puno ng kasinungalingan, inire-respeto ang mga taong hindi sinungaling. Pangalawa, anak, ayusin mo ang finances mo. Importante na may pera ka sa panahon ng pangangailangan at hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Importante rin at the same time na kapag kailangan mo ng budget para sa isang malaking opportunity na minsan lang dumating sa buhay mo, dapat may mabubunot ka. Importante yun. Importante rin at the same time yung katikasan bilang lalaki. Anak, importante na pag naglalakad ka sa kalsada, hindi ka mukhang tanga. Hindi ka mukhang mahina. Bakit? Kasi merong studies na ginawa, yung mga mahihina daw, yung mukhang mahina pag naglalakad sila, yun ang more likely na ma-hold up sa kalsada. Isa pa, inirerespeto rin ng mga tao yung mga taong may pera, may tikas, may talino. Anak, magpakatalino ka muna bago ka mag-asawa.
Ganon yung pagmamahal sa anak. Ang totoong pagmamahal sa anak, ituturo mo sa kanya yung daan bilang tao. Hindi yan puro na lang hugs and kisses, puro na lang yakap, puro na lang pera, puro na lang bigay ng bigay, pasyal ng pasyal, tapos wala kang naituro sa anak mo. Ay, ano ngayon na natututunan ng anak mo? Ang natututunan ng anak mo, okay, kapag ka pala tao ka, dapat bigay lang ng bigay ng bigay ng bigay ng bigay ng bigay ng kung ano-ano sa anak mo. Importante, brother, maturuan mo ang bata. Yun ang pinaka-importanting klase, I will say, yun ang pinaka-importanting aspeto ng pagmamahal. Yung pagtuturo sa anak kung paano mabuhay bilang tao. Pinaka-importanting aspeto ng buhay o pagtuturo sa isang mahal sa buhay, yung aspeto ng pagtuturo kung paano maging tao. Sobrang importante nun. Ngayon, hindi ganun ka komplikado sana yun kung sa umpisa pa lang, bago ka pa mag-anak, pinag-aaralan mo na yun. Nagkakaproblema kapag kung kailan may anak ka na, tsaka ka pa ngayon maghahabol. Mas maigi, ikaw ngayon, single ka pa, wala ka pang anak, wala ka pang asawa, pag-aralan mo na muna yung mga ganun. Yun ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Salamat po. Sobrang marami po natutunan doon. Sa akin lang po, kung sakali, dumating ako sa point na kaya ko na, yung salitang application na yun, kaya ko nang panindigan yung ganun. Tanong ko, kung Brother, pahinga akong kape. ilang taon nga ba ang taon ng pag-aasawa? Hindi mo madadaan sa ilang taon yan, brother Kasi may mga tao na parang katulad ko, umpisa pa lang kasi bata pa ako, sadlak na ako sa hirap ng buhay. 18 anyos ako, pinalayas ako. Tapos, syempre, nakatira ako sa kalsada, barker ng jeep, construction worker. Tapos gusto kong umalagwa yung buhay ko. Murang edad, alam mo yung nasaalang na ako sa malalaking responsibilidad na pang sarili. Kasi may mga iba, 18 anyos, nakatira pa sa magulang nila yun Tapos unti-unti, dahan-dahan yung paglago nila nang nandun yung magulang nila para gumabay sa kanila. Yung sa akin naman kasi, wala, pilit talaga puwersahan talaga So maaga pa, alam mo yung umpisa pa lang, sinuwerte ako na nasadlak na ako sa ganun ng murang edad Pero sinuwerte rin ako at the same time na yung nagpalaki sa akin, mga matitinong tao. So natuto ako ngayon kung paano maging matinong tao dun sa loob ng bahay kung saan ako nanggaling. Sinuwerte ako ron pero hindi naman ako swerte sa magulang Kasi yung nanay ko ibinenta ako Dun sa pamilya na yun na mayaman. Tapos 18 anyos ako, namatay yung matandang nagpapaaral sa akin, si uncle. Yun na ngayon, nasadlak na ako sa buhay, wala akong choice. I have to put everything that I have learned inside that house into practice. Ganun na ngayon. Ngayon, dun sa ganung angulo, sinuwerte rin ako at the same time na natsambahan ko yung yung opportunity na maturuan sa loob ng bahay ng mayaman. Swerte lang yun Hindi ko naman mako-consider na tinrabaho ko yun Yun nga yung dahilan kung bakit ako nagsasalita sa social media para yung konting swerte ko sa buhay, matutunan nyo rin at the same time. Swerte yun. Yung mula 18 anyos, yan tinrabaho ko na yan. Pero yung upbringing sa akin, hindi ko tinrabaho yun Sila ang trumabaho nun para sa akin. Swerte ako. Kasi kahit mayaman yung pamilya, hindi naman ako nabuhay na parang mayamang bata Hindi sadlak nga sa hirap Paano sadlak sa hirap? Hindi kami bumibili ng bagong sapatos, maliban maiwan suwela sa kalsada. Tinuturuan ako ng katipiran, tinuturuan ako ng, pag-handle ng finances, ano yung mga dapat na gastusan, ano yung mga dapat hindi gastusan. Tinuruan ako ng dignidad, tinuruan ako ng katapatan, at napakaraming iba't iba pang mga bagay. Sinuwerte ako dun sa bahay kung saan ako lumaki. Sinuwerte ako. Yun ang masasabi ko dun. Yung unang parte ng buhay ko, sinuwerte ako. Pero yung later part ng buhay ko, mula 18 anyos ako, tinrabaho ko na yun. Base sa kung ano yung swerte na nakuha ko galing dun sa bahay na pinanggalingan ko. Yun ngayon ang endeavor ko. Kaya ngayon ako nagsasalita sa social media para yung swerte ko maipasa ko sa iba. Bago pa kayo mag-anak, matutunan nyo na muna ibang mga bagay na importante sa buhay, brother. Yun ang sagot ko dun. Follow-up question. Brother, pahinga kang coke. Ano lang, Mountain Dew. Salamat sir, lagi ako nanonood ng mga videos nyo sa social media, TikToks. Marami din po akong natutunan. At saka yung isa sa sinabi nyo po na nakalimutan ko na yung sinabi ko. Ang laki talagang sa akin. Ang laki talagang impact sa puso ko yung sinabi ko. Kung kailan ka pa gagalaw kung patay ka na. Sobrang importante, brother, na magpakatalino ka.
ang advice ko sa'yo, ito advice, consider this as an advice. Kasi nagtatanong ka rin lang naman tungkol sa daan ng buhay, magpakatalino ka ng gusto. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking advice na maibibigay ko sa Pilipinas. Magpakatalino kayo ng gusto, Pilipinas. Kasi, laging inirerespeto ang taong resultado. At yung resulta, sa madalas na pagkakataon, makukuha mo yan sa expertise. At ang expertise, makukuha mo yan dun sa meron kang diretsyong landas ng buhay na tinatahak. At yung diretsyong landas ng buhay na tinatahak mo, makukuha mo yan sa karunungan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo unawa. Sobrang importante, brother, na unawa yung inuuna mo sa lahat ng bagay na pinipili mo. Kung mapipili mo man sa dami ng bagay na nakalatag sa harap mo bilang tao, mapipili mo unawa. Nandiyan na ngayon, nakalatag sa'yo ngayon sa harap mo. Andiyan ang unawa, andiyan ang magpamilya ka ng maaga, mag-anak ka ng maaga, hindi na importante kung sino yung babae o sino yung lalaki. Andiyan yung gumawa ka ng sobrang daming pera, andiyan yung magpakasaya ka muna habang bata ka. Hindi, ang nakasulat sa Biblia, alalahanin mo rin naman ng Panginoon na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan. Karunungan ay pinakapangulong bagay sa lahat ng bagay na piliin mo ang unawa. Pag inuna mo ang unawa, you can convert that into money, into power, into fame, and everything that comes along with it. Sobrang daming bentahe, sobrang daming pakinabang pag matalinong tao ka. At inirerespeto ng mga tao ang resulta ng isang taong matalino. Yun ang masasabi ko sa inyo. Pilipinas, importanteng magpakatalino ka. Huwag ka nang umasa sa gobyerno mo. Alam mo na nga nakikita mo na nga yung katarantaduhan na nangyayari sa gobyerno Yung perang kinakalaykay nila, yung dami ng tax na kinokolekta nilang napupunta lang naman sa mga bulsa nila. Importante, Pilipinas, na ayusin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi darating ang panahon, pag nagpakatalino ka ng husto at gumawa ka ng hindi birong dami ng resulta, posibleng isa sa mga magiging apo mo yung susunod na presidente ng Pilipinas. And that will only happen pag sinimulan mo sa iyo mismo. Yun ang masasabi ko sa'yo, brother. Follow-up question, okay ka na? Opo, Sir Curtis, maraming salamat po. Sana po, hindi po kayo mawalan ng video araw-araw. Dahil po naman sa inyo, Sir, idol po ko na. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Salamat, ha. Naka-subscribe din po ako sa YouTube, naka-follow sa Facebook, sa TikTok. Salamat, brother. Thank you very much. Yung mga marami po panahon na dito, actually, dati, wala talaga Pagbigyan ko muna yung iba, brother. Pasensya ka na, maputol muna kita. Kasi masyadong maraming may hinanaing ngayon at napakatagal na panahon kong hindi nakapag-live. Pagsilbihan ko muna yung iba, brother, ha? Sir, request ko lang kahit kaya malayo po tayo, sir. Okay lang po, picture tayo, sir. Open cam po. Sige, brother. Sige, oo. Sige. Yan po, sir. Yan. Sige. Yun. Salamat po. Thank you very much, brother. Sana hindi ka pa mabusan ng video, idol. Hanggat buhay ako, hindi ako maubusan ng video. Nagkakatalo na lang kung gusto nyo pa ba ako marinig o hindi na. Siyempre, gusto. Salamat. Sana sa susunod na live, tawag nito. Sana isa rin ako sa may tanong ulit. Kasi marami talaga akong tanong na kalimutan. Sulat nyo yung mga tanong nyo. Sige, brother, pakawala na muna kita. Pilipinas, sulat nyo yung tanong nyo. Kasi pagka naiakit ka sa live, dahil kabado ka, makakalimutan mo lahat yan, mame-mental block ka. Yung mga iba yung ngayon sinasabihin ko yung mga bumibisita dito, masyado kayo malayo, huwag na kayo bumisita kasi lagi naman ako naka-live Ngayon medyo madalang ng kaperaso kasi tinatamad ako nitong mga nakaraan na araw dahil nasira din yung disiplina ko. Kasalanan ko rin naman yun Ako naman, umaamin naman ako pag nagkakamali ako Pero yung mga masyadong malalayo, huwag na kayo bumisita rito. Okay lang naman Wala namang problema ron dahil alam nyo namang hindi naman totoong negosyo itong Project 1M. And when I say hindi totoong negosyo, yung pera dito, hindi man para sa sarili ko, pan-charity lang ito So alam mo, hindi ko naman hanap buhay itong Project 1M Hindi ko ito hanap buhay. Ito endeavor lang para ipakita sa mga tao kung gaano kahirap gumawa ng 1 milyong piso na hindi naman ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado, hindi rin ganun kahirap. Matagal nga lang yung proseso. Nakakapagod, nakakasuya. Pero pag may sapat na disiplina ka, wala naman din patutunguhan kundi aabot ka rin sa 100 piso Sa 1 milyong piso Hindi naman ganun kakomplikado. Magiging komplikado lang talaga yan pag wala kang disiplina Maliban na lang, mamatay ka ng maaga o magkasakit ka ng wala sa lugar. O may mangyaring kakaiba na sobrang out of the usual.
Pero if you have discipline, pagka ginagalingan mo doon sa bagay na ginagawa mo, tinatalinuhan mo ng gusto, tinitindihan mo, nilulupitan mo, makakarating ka rin sa 1,000,000 piso. Nakikita niyo yung struggles ngayon, diba? O ngayon, ang pera nasa 300,000 mahigit, kulang-kulang 400,000. Umabot na ng 600,000 yan. Kumuha ako ng bagong pwesto dun sa kabila, tapos bumili ko ng iPhone para dun sa mga susunod na videohan ko na mga sumasabay sa Project 1M, kasi gusto ko rin bigyan ng exposure yung mga sumasabay sa Project 1M eh. Kaya nyo, maglalabas ako ng official video tungkol dun. May mga inaasikaso lang akong ilang mga bagay ngayon. Tapos bumili kami ng pickup truck na mura lang naman, 23,000 pesos lang ito. Pero nakikita ninyo kung paano umaalagwa, di ba? Hindi natutuyuan ng budget. Bakit hindi natutuyuan ng budget? Kasi masipag lang. Masipag, tapos ginagalingan namin, tapos yung mga bumabalik dito, bumabalik kasi masarap talaga yung sinigang. Hindi yan dahil lang sa sikat na vlogger. Siguro, there's a certain level, or there's a certain factor na pwede mong i-attribute dun sa sikat na vlogger kasi yung nagbebenta. Understood na yun. Pero ang pinaka bottom line lang naman yan, simple. Yung sikat na vlogger, sapat lang yan para bigyan lang ng attention yung isang negosyo, pero hindi sapat yan para magpabalik-balik dyan ng customer. Yun yung simpleng konsepto ron. Teka nga muna, brother, gusto ko sanang magawa ng paraan na na maikabit dito yung yung audio ng iPhone. Kasi masyadong mahina eh. Paano kaya gagawin natin dito? Restart mo lang yung Na-restart ko na. Bagong restart na tong speaker. Ang hina masyado, kahit ako na nandito, nahirapan ako marinig. Sayang eh. Ang ganda pa naman ng tanong ng kausap ko kanina. Yung kaninang kinall out ko dito, nakakatawa to. May mga basurang tao talaga na gusto puro sarili lang nila importante. Yung nagsabi kanina na ang dami mong daldal, ba't di ka tumulong? Nung binanata ko kanina rito sa nung binanata ko siya kanina rito sa Facebook, puta maya konti, iakyat ko daw siya at lalaban daw siya ng debate sa akin. Hindi naman gano'ng kakupal yung tao, diba? Puta, ginagawa ko nga, public service, para yung mga taong, alam mo, nagugulumihanan sa buhay, magbigyan kalinawan. Ang gusto niya, kunin niya yung attention para sa sarili niyang ego. May mga tao lang talaga, basura lang talaga ng lipunan eh. May mga tao, basura lang talaga ng lipunan. Lalaban daw siya ng debate. Sino may sabi sa'yo gusto kita makadebate? Diba? Sino may sabi sa'yo? Kung gusto mo, mag-schedule ka ng debate, hamunin mo ako ng debate. Official na patawag. Gumawa ka ng video, officially, hinahamo mo ako ng debate. Ngayon, pag lumaki ngayon ng viewers niyan, o di sige, papatulang kita, may viewers ka eh. Pero wala kang viewers, ano mapapala ko sa'yo? Wala kang audience, ano mapapala ko sa'yo pag nilabanan kita ng debate? Ano, para sa ego ko lang. Okay naman ako para sa sarili ko eh. Kung ego at ego lang, kahit pa paano may traction naman ako sa social media. Kahit pa paano may konting mga taong nanonood naman sa akin. Kung ego at ego lang naman at kayabangan lang naman, kahit pa paano may konting kayabangan na akong maipagmamalaki. Pero hindi naman kasi yun ang purpose nitong social media ko. Yung purpose ng social media ko, makatulong sa mga taong nagugulumihanan sa buhay. Yung mga hindi alam kung ano gagawin sa anak nila, hindi alam kung ano gagawin sa asawa nila, hindi alam kung ano gagawin sa kaperahan nila, hindi alam kung ano gagawin sa buhay nila, kung mabubuhay pa ba sila o magpapakamatay na sila. Diba? Yun na importante sa akin, makatulong sa tao. Eh, yung mga tao talaga, basura ng lipunan, sarili lang nila importante sa kanila. Yung ego nila, yung sarili nila, yung kayabangan nila, yung pera nila, yung bahay nila, yung tulong nila, yung kasaganaan nila. Ay, sorry. Script pala yun kung sino man. Napanood ko sa YouTube yun eh. Erito, wait lang. Ayan ba? Diba na? Paano kaya to? Ayaw. Teka lang, ayaw eh. Baka gusto to, kailangan lang kumbinsihin. Dali lang ha, dali lang. Paano kaya to? Pinipilit ko namang i-connect. Wala pa rin. Baka siguro sa Facebook na lang tayo kumuha ng viewers. Pero ang pangit naman kasi sa Facebook kasi ang hirap-hirap kumonect eh. Is turned on and in loop. Ngayon. Hindi, napindot ko na yan kanina. Bago lang nawala yan, kaya nawala. Napindot ko na yan kanina. Yung kumonekta na yata itong isa. Oo, ngayon. Ito kumonekta na yata. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Dapat pala i-connecta muna natin bago ako mag-live. Oo. Sige, next time, connectan lang muna natin bago mag-live. Ano to? Ba't may umiilaw dito sa ilalim ko? Tingnan nyo nga to. May kakaibang bagay na umiilaw dito. Yung mga ilaw yan. Ay, nawala yung ano ko, TikTok. Wala, putang ina mo, nawala. Ito na pala, okay na. Yun nga lang, ito ang problema ko. Sobrang daming viewers dito, pero hindi ako makakonect. Ito na nga lang muna. Facebook.
Facebook muna tayo. Dahil lang. Sir Cheese, ang banda yung branch nyo sa Taytay? Malapit pa sa C6. Hindi. Dito lang to sa ano. Dito lang to sa, anong pangalan ng kapingan? Pub Spot. PUB. Pub, tapos spot, all capital letters. Pub Spot. I-type nyo na lang sa Gmaps. Brother, good evening. Good morning. Ay, good pala. evening. Kumusta ka? Good morning. Good morning, Idol. Morning, brother. Oo. Buti na lang kasi from Mindanao po ito. Mindanao ka? Ayos ah. Opo. Okay. Kamusta kayo dyan? Ay, okay naman po, Idol. Okay, good. Ayos. Ano tanong mo, brother? May tanong lang po sana ako, Idol, about sa Bible po. Ay, mabilis lang to. Tuesday, tuloy ba tambay nights every Tuesday? Opo, tuloy po ang tambay nights every Tuesday. Pero antay kayo sandali ng official announcement ko kasi hindi ko alam kung hanggang kailan tong bagyo eh. Bukas mag-aabiso ako. Pero dun sa mga pumupunta rito ng tambay nights kada Tuesday, lagi namang tuloy yung tambay nights. So nandito lang ako mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing Tuesday nandito ako. Yun, sure pa, makakakwentuhan nyo talaga ako, makakausap nyo ako. Maraming pumupunta rito mga may-ari ng negosyo. So dun sa mga empleyado, gusto nyo matuto paano maging employer, punta kayo rito. Okay, tuloy brother, go. Ay, sige lang po, Idol. Idol, may tanong lang po ako kasi medyo naguguluhan po ako eh. Okay. About sa Bible lang po ito, Idol. Tanong ko sana kung bakit may pagkakataon si Jesu Cristo palagi siyang nagdadasal sa labas, hindi sa loob ng simbahan po. Or mas Ulit, bakit brother, pinili, pero medyo humina ng konti. Si Cristo bakit, nagdadasal, tapos? bakit pinili ni Jesu Cristo kadalasan nagdadasal sa labas, hindi sa loob ng simbahan po? Katulad ng pagdasal niya. Kung mapapansin mo yung templo sa kanila, yung templo dinadayo. Ano ibig sabihin ng dinadayo? Konti lang. Yung bahay-sambahan nila dati bilang mga Hudyo, napaka-konti lang nun. As in, literal yun, meron talagang mga tao na bumabiyahe ng napakalalayong lugar para lang makapunta sa templo. Ganon kakonti yung mga templo noong unang panahon. Hindi ba katulad ngayon, parang halos lahat ng lugar may makikita kang church ng kung ano-anong under ng Kristyanismo. Dati hindi ganon. Sobrang konti lang dati. Yun yung kung makikita mo, yung isa ron sa, di ba, ipinasyal siya ron sa may bandang templo. Tapos pinapakita sa kanya yung ganda ng lugar. Kung mapapansin mo, sabi doon, sobrang habang panahon, parang hindi ko alam kung ilang daan taon yung inabot para lang maitayo yung templo na yun. Only goes to show, hindi ganun ka dami dati yung mga templo noong unang panahon. Kasi hindi madali dati yung katulad ng ngayon. Ngayon kasi napakadali ng kumuha ng semento, ng bato, ng bakal, sa kung saan-saan. Madali na yan sa panahon natin ngayon eh. Pero sa panahon nila noon, tinitik-tik pa yan galing sa mga quarry. Tapos itsaka idediretso dun. Napakahirap dati makapagtayo ng templo. Yun nga yung dahilan kung bakit ang daming nagwa-wonder kung paano naitayo yung Pyramid of Egypt eh. Pero pag ngayon mo itatayo yung Pyramid of Egypt, napakadali na lang yan, brother. Dahil sa technology na meron tayo ngayon, mas madali ngayon kaysa dati. Yun ang dahilan kung bakit ang daming nagwa-wonder kung paano naitayo yung Pyramid of Egypt. Kasi nga, sa panahon noong unang panahon, napakahirap talaga nun. Halos imposible dun sa panahon nila na ang gamit mo lang pantik-tik at saka martilyo, tapos makakapagtayo ka ng ganong kalalaking monolithic structures. Hindi ganong kadali yun. Yung panahon nila. Pero sa panahon natin, madali na yan. Kasi pag nakita mo yung Burj Khalifa, alam mo sobrang dali na lang talaga ng Pyramid of Egypt. Pag nakita mo, gano'ng kataas yung Burj Khalifa eh. Yung mga building sa Makati, pag pumunta ka ron, halos gano'n din naman katataas yung mga halos gano'n din naman katataas yung mga monolithic structure nila nung unang panahon eh. Mga matatangkad na building natin sa panahon natin ngayon. Pero, yung konsepto na, nung panahon nila, napakahirap nung konsepto ng magtayo ka ng templo. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo, makikita mo, napakaraming iba't ibang lugar doon lang siya nagdadasal. Kasi ang Diyos naman, hindi naman yan, ang nakasulat sa Biblia, ang Panginoon ay hindi nananahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ang Panginoon, hindi nananahan sa templong ginawa ng kamay. And you may find this interesting. Pag pinasa mo ang Quran, ganun din sa Quran. Oo, andyan na, nagpapagawa ng masjid. Pero hindi dyan nakatira ang Diyos. Hindi sa masjid nakatira ang Diyos. Hindi sa templo nakatira ang Diyos. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit mapapansin mo sa Biblia pag si Kristo nananalangin sa madalas na pagkakataon hindi sa templo. Pero pumupunta pa rin siya sa templo. Opo. Pumupunta pa rin siya. Diba? May isang pagkakataon doon ng hambalo siya.
na ang sabi pinagtataob niya yung mga yung mga lamesa ng mga nagpapalit ng barya at saka nangangalakal. Tapos Opo, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay magiging bahay dalanginan, ngunit ginagawa niyong yungib ng mga tulisan. Tapos nanghakaw siya ron. O ibig sabihin, pumupunta pa rin siya sa templo. Tapos nung bata pa siya, hindi ba nararapat na ako'y maglumagak sa bahay ng aking ama? Diba? Bata pa siya, hanggang tumanda siya, pumupunta siya sa templo. Kaya lang, hindi lahat ng pagkakataon nagdadasal siya sa templo. Isa sa mga dahilan siguro, manghuhula lang ako, kasi napakakunti lang talaga ng templo ng unang panahon, brother. Sobrang konti lang. Follow-up question, brother. Yun lang po, idol, kasi naano ko lang po eh. May tatanong ko lang, bakit kadalasan? Medyo mahina yung pasok mo, brother. Lakas mo ng konti. Yun lang po, idol, kasi naitanong ko lang po bakit kadalasan sa labas ng simbahan siya na gano'n, nagdadasal. Okay. Yun lang po, yun lang po, brother. Ito talaga yung templo. Hindi katulad ngayon, parang lahat halos ng barangay may maliit na chapel. Tapos sa mga malalaking lugar pa, may mga malalaking cathedral. Pero para sa iyo, idol, last question na lang po. Para sa iyo, idol, ano bang pinakamainam na lugar dasalan? Kahit saan, brother, pwede kang magdasal. Kahit saan pwede kang magdasal. Yun nga lang, you just have to make sure na yung lugar, kahit pa paano, disente naman. Buta, magdadasal ka, nasa kabaret ka. Wala sa hulog yun, brother. Magdadasal ka, nasa banyo ka, tapos doon mo pa piniling magdasal, nasa banyo. Wala sa hulog yun. Pumili ka naman ng medyo disente lugar naman. Kasi ang nakasulat sa Biblia, pumasok ka sa iyong silid. Sa iyong silid, pumasok ka sa iyong silid. Ang ama mo na nakakarinig sa lingim ay gagantihin ka. Basta importante, huwag kang magdadasal sa paningin ng mga tao. Kasi pagka sa paningin ng mga tao ka nagdadasal, pakitang tao yun. Yun, pakitang tao. Kaya nga tignan mo, yung mga politiko, nagsisipagdasal din naman sa publiko yan. Pinapagdadasal pa nga sila ng kung sino-sino eh. Pero tignan mo, kurap pa rin yung mga kaluluwa nila. Dahil sa gawain nila, you just have to make sure na decente yung lugar kung saan ka magdadasal. Hindi sa nakakahiyang lugar na, kasi tignan mo, hindi lang na-realize ng mga tao ito eh. Yung konsepto ng pananalangin, solemn dapat din. Sa isang disenteng lugar, kasi makikipag-usap ka sa Diyos, brother. Tapos makikipag-usap ka sa Diyos, nasa kabaret ka, habang yung mga tropa mo nang bababae. Di ba? O makikipag-usap ka sa Diyos, nasa CR ka, habang yung tae mo nandun sa ilalim. Di ba? Yung ganun bang konsepto? Matuto ka lang ng konsepto ng respeto. Irespeto mo ang Diyos dahil mataas siya kesa sa'yo. Huwag din masyadong maraming sinasabi. Kasi may mga tao, kinikwento nila yung buong maghapon nila sa Diyos. Hindi ganun ang pananalangin. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Okay na po, brother. Salamat po. Salamat po, idol. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Ganda ng tanong na yun. Okay, 227 viewers. Dati, kailangan ko ng tulong mo. Ay! Butang ino mo, kinagat ako ng malaking langgam. Ang sakit. Antik. Wala. Sayang to. Ang daming viewers dito eh. Ang problema ko nga lang, hindi ma-connect ako. Dali, magre-relive lang ako sandali para ma-connect ako muna sandali yung dalawang cellphone kasi masyadong maingay. Sayang yung tanong ng mga tao. Nagkita, magre-relive lang ako. Standby kayo, bigyan nyo lang ako maximum 15 minutes. 15 minutes maximum. Kaya ayos lang muna namin to. Kasi ito yung first time na nag-live ako sa mahabang panahon. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapag-live. So nakalimutan ko na ngayon yung mga bagay-bagay. Nagpasensyahan nyo na muna. Balik kayo ulit after 15 minutes ha. Kita-kits. Bye-bye.